Ako si Maria at ito ang aking kwento. Isang linggo na lang at ikakasal na si Dark at Ira. Handa na rin ang lahat mula sa church venue, sa wedding reception, sa mga dadalong tao na parehong galing sa pamilya nila, hanggang sa mga isusuot nila. Wala nang dapat ayusin dahil hands-on si Dark at Ira sa nalalapit nilang kasalan. Dahil intimate wedding lang ang plano nila, bilang din naman ang bisita kaya madaling naayos ang kasal kahit may kabilisan ang pagpaplano nila. Pero kahit excited na sa kasal, di nalimutan ni Ira na i-check si Zoren dahil nag-aalala pa rin siya para sa kapatid. Di niya alam kung hanggang saan ang bisa ng antidote na nakuha niya sa lalaking yon. Alam niya kasi na nasa loob pa ng katawan ni Zoren ang lason at ang sabi nga ng mga doktor sa HQ, hindi pwedeng turukan ng gamot si Zoren na hindi sigurado dahil baka imbes sa dormant state ang lason, maging active yon sa katawan ni Zoren at mapasama pa ang lagay nito. Kinausap na rin ni Ira si Dr. Mendez, ang doktor na dati niyang niligtas at sinuri nito si Zoren. Ayon dito, masyadong kakaiba ang lason na nasa katawan ni Zoren. Hindi tulad ng iba na e-epekto agad sa katawan kapag in-inject. Ang lason na yon tahimik, parang may trigger tong hinihintay para maging active uli. Kumuha to ng blood sample mula kay Zoren para mapag-aralan pa ang lason. Pero anito, medyo matatagalan pa ang paghahanap nito ng antidote dahil i-reverse itong epekto ng lason sa katawan ni Zoren. Hindi na malaya ni Ira na dahil preoccupied ang utak niya, may nakabungguan na siya sa supermarket. She's here to stockpile the pantry and since she got some free time, siya na nagpresentang pumunta rito. Sasama nga dapat si Dark o si Kuya Godias niya pero tumanggi siya. Nang tignan ng taong nakabunggo, natigilan siya. Ikaw? We meet again, miss? Kaharap ni Ira ang lalaki. Sa isang milk tea shop sila napunta at pagkaupo pa lang nila sinabi na ng lalaki na balak na itong maningil sa kondisyon na hiniling nito nung bago ibigay ang antidote na para kay Zoren sa kanya. Sa salita pa lang nito alam niya may tinutumbok ito na nagpapakaba kay Ira. Ano kaya ang mahalaga nitong sasabihin sa kanya? Let me introduce myself first, young lady. I am Butler Eleazar, the right hand of your daughter on your father's side, the former patriarch of Alejandro clan. It's nice to finally meet you. Matagal ka nang hinahanap ng lolo mo mula pa nung mawala ka ilang dekada nang lumilipas. Now that we found you, it's time for you to return with us to Spain. Kahit yata nakakaintindi siya ng sinasabi nito, parang nablangko ang utak ni Ira. Siya, babalik sa Spain? Para saan? Bakit ako sasama sa'yo? Masaya ang buhay ko rito. May pamilya din ako. Pakisabi sa lolo ko salamat dahil pinili niya akong hanapin pero kasi masaya na ako sa pamilya ko rito eh. Isa pa, nandyan naman si Hailey Alexia. Wag yun na lang sana siyang palalapitin sa akin dahil baka hindi ko mapigil ang sarili ko at masaktan siya kahit magalit pang tatay ni Zoren. Sa mahabang sinabi niya, naiiling ang lalaki. Parang hindi kumbinsido sa sinabi ni Ira. Young lady, I am not seeking your approval. You will come with me voluntarily, I know that. Nanliit ang mata ni Ira at pinaningkita ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Bakit ko naman gugustuhin sumama sa'yo? Diretsohin mo ko. The man gave out a knowing smile. If you want the people around you to be safe, you will go with me, young lady. Hindi mo gugustuhin na mismong lolo mo ang susundo sa'yo dito. May responsibilidad kang kailangan gawin sa Spain dahil ikaw lang ang nararapat para sa posisyong iyon? Napatayo si Ira. I am not going with you. Pero kakayanin ba ng konsensya mo kung hindi mo maililigtas si Zoren? Nasa akin pa rin ang lunas ng lason sa katawan niya. Ilang araw na lang, baka tumumba na lang siya dahil wala nang pumipigil sa lason sa katawan niya. Umawang ang bibig ni Ira dahil hindi siya makapaniwala. Ginagamit ba nilang pain si Zoren para sumama siya sa kanila? Ano bang meron sa kanya? Anong responsibilidad ba ang sinasabi nila? Gulong-gulo na ang utak niya. Pero apo niya rin naman si Zoren. Bakit niyo ginagawa to? Ginigipit niyo ko. May buhay ako rito kaya bakit ginugulo niyo ko? Nagkibit balikat si Eleazar. Drastic times call for drastic measures. Marami pa tong sinabi at kahit gustong umalis ni Ira, hindi niya magawa. At habang nakikinig siya, mas lalo siyang nalulumo dahil parang wala na siyang kawala.
Tulalang umuwi si Ira sa kanila, ngunit hindi siya nagpahalata para hindi nila mapansin na merong mali sa kanya. Dark welcomed her while he is carrying Arcos. Yumakap siya sa mag-ama niya, tinalikan naman siya ni Dark sa noo. Even Arcos kissed her forehead that made her smile, despite the conversation she had with that man. Sa pagkainan kasama ng pamilya, nakihalubilo si Ira sa kanila at kitang excitement sa mukha nila dahil ikakasal na raw ang prinsesa ng mga Legaspi. Ngiti ang naging sagot ni Ira doon. Kinagabihan, hinaplos ni Ira ang mukha ni Dark na tulog sa tabi niya. Paulit-ulit niya yung ginawa at siya naman ang umalik sa noon nito. Pagkatapos noon, bumaba siya ng kama at pinuntahan ng baby room ni Arcos. Tulog din ang anak niya, tulad ng kay Dark. Hinaplos niya ang mukha nito. May pumatak na luha sa mga mata ni Ira, habang nakatitig sa anak na agad naman niya na pinunasan. Tama ba ang gagawin niyang desisyon? Hindi niya alam. Napatakip si Ira sa bibig nang walang kumawalang hikbi sa mga labi niya. So, are you fine then? Who is with you? Aren't you bored? Kausap ni Dark si Ira sa kabilang linya dahil hindi sila po pwedeng magkita ngayon. Naniniwala pa rin sa pamahiin ng pamilya ni Ira. Kaya, naiwan si Ira sa ancestral house habang si Dark naman bumalik sa sarili niyang bahay para palipasin ang ilang araw at sumunod sa utos at bukas nga ikakasal na sila ni Ira. Nagkasya na lang si Dark sa pakikipag-usap kay Ira gamit ang FaceTime o minsan naman audio call. And since Arcos is attached to Dark, Ira told him to let Arcos accompany him. Nung una ayaw niyang pumayag, pero nag-insist si Ira na kailangan din nila ni Arcos mag-bonding na sila lamang talagang dalawa. Dahil gusto ni Dark bumawi sa mga oras na wala siya sa tabi ng anak, sinama niya si Arcos sa bahay. Nagtataka lang si Dark na wala siyang nakuhang pagtutol sa pamilya ni Ira, gayong alam nilang protective sila maging sa anak ni Ira. Maayos ako dito, Dark. Kasama ko si Carla at katatapos lang namin mag-spa. Alam mo, kahit ilang ulit sa akin gawin yung whole body spa, hindi pa rin ako nasasanay. Sila Antigon tuloy, tinatawanan ako. Kaya, wag mo kong alalahanin kasi hindi ako nababagot. Ikaw ha? Maayos kayo ni Arcos? Dark looked at Arcos who was beside him. Nakasilip si Arcos sa cellphone niya. Dahil audio call lamang, hindi naman makita ni Arcos ang mukha ni Ira. Mama here, but can see Mama? Ani Arcos. Dark chuckled and scoped Arcos. Niyakap niyang anak at tuluyan naman itong humiga sa dibdib niya. You heard our son, Ira? He is beside me. Nagsalita si Ira sa kabilang linya. Hello, baby ko. How are you? Are you happy with Dada? Tumango si Arcos na parabang nakikita ni Ira, kaya palihim na namang tumawa si Dark habang pinagmamasdan ang anak. Tinapik-tapik niya ang may kataba ang hita ng anak na nakapagpatawa dito. Dada loves Mama, too. Miss you, Mama. Happy Arcos ako. Nagkulitan pa sila bago tinawag si Ira sa boses sa background. Nagpaalam si Ira dahil may aayusin pa raw ito. Nagpaalam din si Dark sa asawa at si Arcos ay ganon din kay Ira. After putting down the phone, Dark faced Arcos. I will be marrying your mama, baby. Are you happy? Because your dada is super happy. Ngumiti si Arcos na naniningkit ang mga mata. Yumakap din to kay Dark at tinungo ang ulo. Happy? Me, Papa? Dada? Dark caressed his ear and planted a soft kiss on his son's forehead. Then, we are marrying your mama. Finally, I can marry her. Maaga pa lang nasa church na si Dark, maging ang pamilya na niya roon din, naghihintay para sa pagdating ni Ira. Even Arcos is wearing his little tux, is walking to and fro while waiting for his mother. Panay nang tanong nito kung nasa ng mama nito, kaya ang ginawa ni Marka pinuhat si Arcos at nalibang sa tulong ni Mason. Si Dark, panay ang tingin sa relo. Maaga pa talaga siya dahil 1 oras at kalahati na bago mag-umpisa ang entourage. He really couldn't wait for the right hour to come and marry Ira, seeing Dark so happy. Noel walked towards him. Noel is his best man. I'm happy for you, Wayne. Finally, you got your wish? Tinapik siya nito sa balikat
At saka niyakap niya ang pinsan. Maging si Rayson naman ay lumapit sa kanya para i-congratulate siya. Si Joseph tumayo din para batiin siya at tapikin siya sa likod. But when Dark thought that everything will be alright, Caleb went to Dark and he could see that there was something wrong with Caleb's expression. Dahil doon lumapit siya kay Caleb. Nakabihis din to ng black Armani suit. Is there something wrong? Sinulyapan siya ni Caleb at parang gusto nitong magsalita pero parang nag-aalangan pa rin. Naisip din bigla ni Dark, ngunit sinawalang bahala na iyon. Maybe he's just overthinking things. Come on, you can tell me what's the problem. When Caleb heard that, he shut his eyes for a moment and contemplated if he really had the guts to break Dark's heart. Pero sa huli, nanaig din ito na kailangan nitong sabihin ang katotohanan kay Dark. Christelle is missing and she left her engagement ring with a letter on the side. Dark, I'm sorry, but I think the wedding won't push through. Unti-unting nawala ang ngiti ni Dark at napalitan iyon ng pag-aalala. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Caleb. Tell me, you're just joking. Hindi magandang biro to. Where is Ira? Where's my wife? Hindi man sila close ni Caleb, kinabig siya ng lalaki at niyakap niya ito pabalik sa likod niya. I'm sorry for being the bearer of bad news but we're also looking for her. Di namin alam kung nasan si Christelle. Bigla na lamang siyang nawala. Nung papunta na siya rito sa simbahan, nung tinignan ni Lilibeth ang kwarto niya, singsing at sulat na lamang ang nadatnan niya roon. Dark pushed Caleb away and tried to look around. Nagbabaka sakali siya na isang malaking biro lamang ang narinig na sinabi ng pinsan ni Ira at makikita niya si Ira sa paligid. Marga, who noticed the commotion, walked towards Dark. Wayne, why did you look so distraught? Anong nangyayari? Dark didn't bother to answer. Marga, nagpalingalinga pa rin siya sa paligid, hindi napigilan. Tinawag niya ang pangalan ni Ira. Umaasa na kapag ginawa niya yon, lilitaw ang babae sa harapan niya. Ira, this is not a good joke. Wife, please show yourself to me. Aniya sa kawalan. Tumunog ang cellphone sa bulsa at naisip na si Dark na si Ira iyon. Nang hugutin naman ang cellphone sa bulsa, ay nakita niya sa caller ID ang number ni Ira, kaya mabilis niyang sinagot iyon. Ira, wife, where are you? You're just kidding me. I won't marry you. Dark, I'm so sorry. I will be marrying somebody else. Please forget about me. Naputol ang linya pagkatapos na sabihin niyo ni Ira at natulala si Dark. Hindi niya alam ano ang gagawin dahil nga pakiramdam niya masakit ang lahat sa kanya. Noong mga oras na yon, huminto ang mundo ni Dark. Get ready, Mr. Billionaire, because I will chase you, even if it takes me forever. 4 years had passed since Ira left Dark on their supposed wedding day. She had missed Dark and their son ever since. Now, as she neared the freedom she craved, she believed that upon her return, everything would be just as it was before. Pero hindi lang pala ganun yun. Dahil nung makabalik na si Ira sa Pilipinas, nalaman niyang ikakasal na sa ibang babae si Dark. At ang babae din yon ang kinilalang ina ni Argos. That tore her heart into pieces, but she will get them back. She promised. Ngunit paano nga ba niya babawiin ng pamilyang minsan niya nang iniwan kung ganon? Pinaparamdam ni Dark sa kanya na wala na siyang dapat nang balikan pa. Breaking news! Sa isang nakakagulat na anunsyo na nagpagulo sa mundo ng showbiz, inihayag ng kilalang aktres na si Amelia Crisostomo, ang long-time boyfriend ni Amelia, ang balitang ito na lumabas kanina lamang at nagdulot ng kaguluhan at excitement sa mga tagahanga at sa mga taong nasa industriya. Si Amelia Crisostomo, kilala sa kanyang nakakaakit na pagganap sa mga blockbuster films at sa mga hindi maikakailang karisma, ay nakakuha ng puso ng mga tao sa buong mundo. Si Dark Wayne Oxford naman ay isang self-made billionaire na kilala sa pagiging misteryoso at matagal nang hinahangaan ng tao sa mundo ng negosyo. Ang couple na nagde-date umano mahigit 1 taon nang nakakalipas ay sinabing masaya at excited na silang sinimulan ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Habang ang mga detalye tungkol sa engagement ay nananatiling lihim.
Sinabi ng mga tao na malalapit sa mga taong couple ng proposal ay isang romantic na private affair. Nabitawan ni Ira ang remote control noong makita at marinig ang showbiz news mula sa Pilipinas. Nakita pa niya na sandaling nag-flash sa TV ang image ni Dark habang may nakayakap na babae sa braso nito. Kitang-kitang masayang ekspresyon ng dalawa. Napatakip siya ng bibig dahil hindi niya makayanan ang panonood noon dahil parang paulit-ulit tinutusok-tusok ng punyal ang dibdib niya. Pumapailan lang pa rin ang balita at hindi na tungkol sa showbiz, ngunit napako na lang sa kinatatayuan si Ira. Patuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata niya. Noong hindi makayanan, tinakpan ni Ira ang mukha, pinawala ng hagulhol na pinipigil. Malapit na siyang matapos at konti na lang, pauwi na siya sa pamilya niya. Pero paano siya uuwi kung wala pala siyang uuwian? Ikakasal na si Dark sa ibang tao at si Arcos, iba na ang kinikilala nitong ina. Wala na bang babalikan? Paano pang paglalaban niya kung ganon? Pilit ni Ira ang pinipigil ang sarili na wag umiyak, ngunit di niya na kayang pigilin yon. She's been holding back a lot of times but this time she couldn't. Ito lang yatang magagawa niya para maibsan ang sakit na nadarama. Hey, Ira, why are you crying? Dumating si Darius sa bahay at ang umiiyak na si Ira ang nabungaran nito. Agad dinalohan ni Darius si Ira at niyakap. What's wrong? Did someone hurt you? Umiling si Ira pero nagsalita siya. Ikakasal na si Darius. Akala ko may babalikan pa ako. Bakit ikakasal na siya? Nung marinig ni Darius yon, napabuka ang labi nito sa gulat. Ang ginawa nito, tinapik-tapik at haplos ang likod ni Ira para mapakalma ang kaibigan. Shh! Don't cry. Everything will be alright. We're close to victory. Makakauwi ka rin sa pamilya mo. That news is a hoax. Hindi yun totoo. Maniwala ka sa akin, ha? Naghihintay ang pamilya mo sa'yo kaya huwag kang susuko. Ihahatid pa kita sa pamilya mo? Nag-angat si Ira ng tingin. Hindi totoo na ikakasal na siya. Are you sure? Hindi man sigurado sa mga sinasabi, para mapakalma si Ira, tumango si Darius. He could only lie his way to make her stop crying. Sumilay ang ngiti sa labi ni Ira dahil sa narinig kay Darius. Yes, I won't give up. We won't give up. Babalik ako sa pamilya ko at ikaw naman, makukuha mo ng freedom na matagal mo ng gusto. Salamat, Darius, ani Ira. Gumiti si Darius pabalik kay Ira. Tinapik ang tuktok ng ulo nito. As long as you're fine, mademoiselle. What are you doing here? Masungit na saad ni Dark na makita si Ira sa opisina nito. Ngiti naman ang sinagot ni Ira kay Dark. I am here for you, Dark. Hindi pinansin ni Dark si Ira at dumiretso to sa mesa. Dinampot nito ang mga papeles na nasa mesa at binasa yon habang siya naman nakatayo pa rin doon at hinihintay ang binigyang pansin ni Dark. Sa huli itong sumuko. What do you really need? Ikaw, gusto kitang makausap, Dark. We're already talking, Mrs. Fontanilla. Sa pagbanggit nito ng apelidong ginamit niya, nasaktan si Ira. Dark, Legaspi pa rin ako. Pinutol nito ang sinasabi niya. You are already married, right? Did you get bored with your husband? That's why you're here? Hindi ka ba masaya sa kanya kaya gusto mong bumalik sa akin? But I'm sorry, Mrs. Fontanilla. I don't want to be your lover. I won't stoop that low. Nasasaktan man, pilit nang umiti si Ira. Lumapit siya kay Dark. Niyoko ang ulo para magpantay ang tingin nila sa isa't isa at tinatak niya ang kwelyo nito para magdikit ang kanilang mga noo. Miss na miss kita, Dark. Nandito na ako ulit para maging maayos tayo. I know I hurt you but I'm here to make amends. Babawi ako. Hinawakan ni Dark ang dalawang kamay niya na nasa kwelyo nito at pilit na inaalis yon. Kaya ang ginawa ni Ira, pinagdikit niya ang labi nilang dalawa na nagpagulat dito. Mabilis lang naman ang halik na ginawa niya rito dahil gusto niya lang na hindi siya itulak ni Dark palayo. Ngunit ang hindi napagandaan ni Ira ay nung hatakin siya ni Dark at ito na mismong lumapit sa kanya. Pinaglapat ang mga labi nila. Kiniyumo siya nito ng malalim na halik. Pinagmamasdan ni Ira ang photo ni Dark at Arcos na nakatago sa cellphone niya. Ilang ulit niyang hinaplos yon. Pinananalangin na sana'y abot kamay niya ang mag-ama niya. She really misses them. Hindi bale.
Oras matapos na talaga siya rito, makakatakas pa rin siya nito. Makakaalis na sila ni Darius dito basta matapos na ang misyon nilang dalawa. Oras na bumagsak ang organisasyon, makakawala na rin siya. Nasa komportabling upo si Ira nang makarinig siya ng kaluskos, kaya mabilis siyang umayos ng upo at binura ang picture ni Doc Arcos sa cellphone. Mabuti na lang may save picture siya sa G-Drive na naka-protective firewall kaya hindi mahahack kaagad ng kung sino. Kabado si Ira na nakatingin sa pintuan at nang bumakas iyon, nahigit niya ang hininga. Napawalan niya lang hininga ng maayos nung nakita niya na si Darius ang pumasok ng kwarto. "Why are you so uptight?" bulong nito. Tumitig siya kay Darius bilang senyas at nang maintindihan ng lalaki, nakakaunawa tong tumango. "I have good news, Ira." Nang marinig yon, kinabahan si Ira. Naayos na ba ni Darius ang mga kailangan nila? "I got some evidence. I keep it in a safe place. Konti na lang, maaayos na natin ang lahat, Ira. You can go home to your family." Mahina lang ang boses ni Darius na halos bumubulong dahil alam nila pareho na may mga taong nakabantay sa bawat kilos nila. Pero sa kabila noon, iba yung tuwa ang nararamdaman niya. They already have evidence to incriminate those people who messed with their lives. Oras talagang maayos na nila ni Darius ang lahat, hindi na siya babalik dito. Parang impyerno ang buhay niya rito dahil hindi niya kasama ang mga taong mahal niya. Darius sat beside her, touched her hand and lightly squeezed it. "Everything will be alright, Ira. We just need to strike at the right time. Makakawala din tayo dito." Tumango-tango si Ira. Kung ilang taon na siyang naghihintay para makawala sa lugar na to, paano pa si Darius na buong buhay ditong nakakulong? Mabuti na lang hindi to nagaya sa mga taong nagpalaki rito at imbes lumaking mabuting tao si Darius. Sa ganong pwesto, nakarinig si Ira at Darius ng mahinang kaluskos. Nagkatinginan sila ni Darius at umayos to ng upo. Naparunok silang dalawa at idinentay ni Darius ang braso sa gilid niya. Parang nakakulong siya sa bisig nito sa anggulong yon kahit hindi naman. "Can you fake your moan? They are here again." Mahinang mahina ang bulong ni Darius at kakikitaan ng pawis ang mukha nito. Naparunok si Ira at gamit ang dalawang kamay, kinawit niya yon sa leg ni Darius at umakto silang naghahalikan. Peke ring umungol si Ira para kapanipaniwala talaga ang ginagawa nilang dalawa. Nang maramdaman nilang wala nang nakamasid sa kanila, napahiga si Ira sa kamang kinaupuan at napahabol siya ng hininga sa kabang nararamdaman. Hindi na sila bago ni Darius sa ganong akto, pero naisip pa rin ni Ira na baka mahuli siya. Sa mata ng tao dito, kasal na siya kay Darius ngunit hindi pa rin sila panatag, kaya pinababantayan pa rin ang kilos nilang dalawa. Kailangan na nilang umakto na mag-asawa habang di pa nila naaayos ang lahat. Darius also lay down beside her. Like her, he let out a deep sigh. "This is hard." Napasabunot ng buhok si Darius at muli bumuntong hininga. "Pero malapit na tayo magtagumpay, hindi ba?" Tumango si Darius habang nakatingin sa kisame. Napatitig din si Ira sa kisame ng kwarto kung nasan sila ngayon. Napako ang tingin niya sa magarbong chandelier habang inaalala kung bakit nga ba sila nasa ganong sitwasyon ngayon. She ran away from her family in order to protect them. Hindi niya alam na may makapangyarihan na palang samahan sa likod ng Alejandro clan at kailangan nila si Ira. Ginawa ng organisasyon na yon na mapapayag si Ira na sumama sa kanila kapalit ng kaligtasan ng pamilya niya. Yes, HQ is powerful but it's against an organization that has ties with different countries. Alam ni Ira na maaaring madamay hindi lang ang mga tao sa HQ kundi maging ang buong pamilya niya. And the antidote for Zorin, she acquired it after she went with her grandfather's right hand. Alam niya, may hawak na antidote si Zorin dahil sinabi yun sa kanya ni Eleazar, pero kulang ang dosage noon. Mapapahamak pa rin si Zorin kahit na i-take niya ang lunas sa lason. At kung hindi susunod si Ira sa gusto nila, unti-unting mamamatay si Zorin sa lason na nasa katawan nito. Di niya pwedeng itaya ang buhay ng kapatid kong kahit alam niyang mali, nilihim niya muna ang lahat. Nang iwan siya ng sulat kay Caleb para maintindihan nito ang desisyon niya.
Kahit kay Dark nag-iwan siya ng sulat at nangako na babalik sa tamang panahon. Umaasa na lang talaga siya na sana kumakapit pa rin si Dark sa pangako niya na babalik siya sa kanila ng pamilya niya. Tinatawag si Ira at Darius ng ama ng lalaki para magkapunan na. Nakatira sila sa malaking mansyon ng mga Fontanilla at dahil nag-iisang anak si Darius, hindi ito pinayagang tumira sa ibang lugar. Kaya rin nakabantay sarado ang mga tauhan ng ama kay Ira at Darius. Nang makababa at maupo sa mahabang mesa, tahimik na nagsalo-salo sila sa pagkain nakahanda. Tahimik ang lahat ng walang ano-ano, may papalapit na iyak ng bata. Napalingon agad si Ira sa direksyon na iyon at bago pa makalapit ang maid na may bitbit ng baby, binukas na ni Ira ang dalawang braso para i-welcome ang bata. Celestina, why are you crying? Alo ni Ira sa bata. Nang mailagay ni Celestina sa bisig ni Ira, tumahimik ang bata at tayong pagsubo sa hinlalaki ang ginawa nito. Pinunasan ni Ira ang natitirang luha sa mga mata ng bata at kinitian ito. Don't cry, okay? Mama's here. Celestina giggled when she heard Ira. Sinandal nito ang katawan kay Ira bago inosenteng nilibot ng tingin ang paligid. Ngunit nung makita nito na nakatingin si Hector sa ama ni Darius, natakot si Celestina at agad tinagong ulo sa dibdib ni Ira. Ira patted Celestina's back and then she resumed eating. Napansin ni Darius na medyo nahihirapan si Ira kaya nagsalita ito at nagtangkang kunin ang bata mula sa kanya. Celestina, come here so that mama can eat properly. Agad na umahon si Celestina mula sa pagkakayoko at iniling ang ulo. No, Dada. Mama only. Want Mama? No, Dada. Ira smiled at Darius. Ako nang bahala, Darius. Sa ganong sitwasyon, nagsalitang bigla sa salitang Espanyol ang ama ni Darius na nagpatigil sa kanila. Bakit hindi pa ninyo sinundan si Celestina? Alam niyong mas importante ang anak na lalaki sa Fontanilla. Kailangan ko ng apong lalaki, Ira. Darius? Kumabog ng malakas ang puso ni Ira at napayakap siya kay Celestina.